Guys, magandang gabi. Experience ko lang po sa Popo Live, guys. Naglalaro po ako ng game slot sa Popo Live. Nung nanalo na po ako, siguro nasa 150 na yung panalo ko. Gusto ko ipatrade yung 100,000. Kaya yung ginawa ko, nag-open PL po ako. Nag-message po ako doon po sa Station Horn. Sinabi ko doon na magpa-trade ako ng 100k. Una may pumasok na mag-trade, 10k lang daw yung trade niya, kaya tinrade ko. Ngayon, may nag-message sa akin, nag-PM sa akin na trade daw doon sa PL niya. Di ang ginawa ko kasi gusto ko magpa-trade kasi baka mapatalo ko pa yung napanalunan ko. Pumunta po ako sa PL niya. Naka-open cam po siya, kaya iniisip ko na hindi talaga siya, at saka maganda siyang babae, iniisip ko na hindi siya manluloko. Nung nagsabi ako na magpa-trade ako ng 100k, sabi niya, sige po sis, hagis. Di hinagis ko ngayon. Pagkatapos ko hinagis, wala na. Kinik na niya po ako, binlock niya ako. Experience ko lang talaga to, 100k yun. And then, may isa pang nag-message sa akin. Ang ginawa ko kasi may natira pa ako. Pumunta po ako sa kanya doon sa isang nag-PM sa akin na doon daw sa kanya. Naka-open cam din po siya. Hindi mo talaga mahalata yung mga scammer sa Popo. Ang ginawa nung babae, oy nice girl, o magpa-trade ka, magkano? Iniisip ko kasi nakipag-usap pa sa akin, guys. Matagal pa siya nakipag-usap. Ngayon, sabi ko sis na-scam ako. Pinalo pa niya po ako kaagad. Sinundan pa niya kasi may dami account siya. Dalawa yung cellphone niya. Sinundan pa niya yung scammer kasi sinabi ko yung ID number. Habang nandun ako, naglalaro ulit ako. Nanalo ulit po ako ng kaya pinatrade ko yung 40,000. Nagtira pa po ako ng gusto ko pa ilaro kasi para mabawi-bawi ko naman na pa-trade ko na scam. Sabi niya, sige sis, hagis lang sis kasi sundan ko tong scammer sa isa din yung account. Ang ako namang tanga, naghagis din ako sa kanya kasi inisip ko, nakitang-kita ko siya, kasama pa niya yung anak niya, nagla-live, inopen kampanya. Inisip ko talaga na hindi sa scammer. Sa kamukha naman siyang matino, wala ka talagang pwede pagkatiwalaan, lalo na sa Popo, maraming scammer. Hinagis ko yung 40,000. Hanggang kinausap niya ako ng kinausap. Siguro mga 5 minutes. Sabi ko, sis, maghagis ka na. Bigla na lang din po niya akong kinik. Binlock niya po kaagad. Ang tanong, bakit walang solusyon sa ganitong mga problema sa Popo? Ang dami nang nagreklamo na may mga scammer sa Popo. Bakit wala man lang kami malapitan doon para kami magsumbong kung sino mga scammer? Bakit wala man lang nag-react na wala kami mapagsabihan doon na wala man lang silang settings doon na may mga scammer doon? Dapat may pinipindot tayo doon, guys. Hindi pwedeng ganun kasi kami naglalaro kami, nagre-recharge din po kami. Hindi kami nagpira-pira po yan. Tapos yung iba, ang dami na pong scammer talaga ngayon sa Popo. Kaya minsan parang nawawala na rin po ako ng gana mag-Popo. Kasi kaya lang minsan kasi iniisip ko kasi kumikita din naman kasi. Kaya lang ang dami naman din kasi scammer. Bakit naman po ganon? O ito po, guys, yung mga scammer sa Popo. Ito po, guys, number na yan. Hindi man makikita. Ang scammer sa Popo ay ID number 5052419. Dalawa po to sila, guys, mga babae, magaganda pa naman. Yung isa 5652174. Tandaan niyo po yan, guys, kung sino pang manonood dito sa YouTube. Tandaan niyo po yung mga ID number na yan, mga scammer po yan. Nagla-live po sila. Nagpi-PL po sila, nagka-open cam. Mga scammer pala sila, magaganda pa naman sila. May mga anak pa, hindi na nahiya. Ito lang po, guys. Experience ko lang po to, guys. Thank you.